Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Goodbye Monster. Halina't simulan na natin. Ang Kulan ay isang lugar na matatagpuan sa gitna ng mga bundok at dagat na may libu-libong mga nakamamanghang isla. Dalawa sa kanila ay kilala bilang The Medical Islands. Ang mga pasyente ay naglalakbay ng libu-libong milya upang makahanap ng gamot para sa kanilang sakit sa Kulan Hospital na nasa mas malaking isla. Ang mga islang ito ay nag-aalok ng first-rate na medikal na gamot at walang anumang sakit na hindi magagamot dito. Maliban sa isang sakit na kakaibang spirito sa loob ng maraming siglo, ito ay ang mga dark spirit. Ang magagawa lang ng mga doktor tungkol dito ay kunin ang madilim na espiritu at iselyo ito sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng lupa. Ngunit ang paggamot na ito ay nag-iiwan sa pasyente ng pagkaubos ng enerhiya at nakakaapekto sa kanilang hitsura. Ang lahat ng mga doktor ay walang magawa sa masamang sakit maliban sa isa, siya si Bai Zi. Tumanggi siyang sumuko laban sa madilim na espiritu at inialay ang kanyang buhay upang makahanap ng lunas dito. Sa pagtatangkang ito, napabayan niya ang iba pa niyang pasyente. Bukod dito, nag-eksperimento siya ng kanyang mga bagong pamamaraan sa mga pasyente nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan nila. Si Bai Zi ay isang alagad ng pinuno ng ospital ngunit hindi siya nag-abala na humingi ng pahintulot bago ang kanyang mga eksperimento. Hinahanap ng hepe at ng kaklase ni Bai Zi na si Wu Shei at sinubukang gambalain siya. Nahanap pa rin ng pinuno si Bai Zi at nabigla siyang makita ang matinding paggamot na ginagawa niya. Sa kabutihang palad, gumagana ang kanyang paggamot at gumaling ang pasyente. Si Wu Shei ay talagang sobra ang paghanga sa kanyang kaibigan. Bilang tugon, patuloy na sinasabi ni Bai Zi na siya ang pinakadakilang doktor sa mundo. Ang mga madilim na espiritu ay nakatakas mula sa imbakan sa ilalim ng lupa. Sinubukan ng 4 na senior na doktor na pigilan ang mga espiritu ngunit nabigo sila. Sinabihan ng hepe sina Wu Shei at Bai Zi na ilikas ang mga pasyente ngunit nais ni Bai Zi na wasakin ang mga espiritu. Ipinaliwanag ng pinuno na ang mga espiritu ay hindi masisira ngunit hindi nakinig si Bai Zi at ipinakita ang kanyang 5 elementong mantra. Sa una, parang natatalo ang mga espiritu ngunit sa susunod na sandali, lalo silang lumalakas. Pinukaw sila ni Bai Zi. Gusto pa niyang ipagpatuloy ang kanyang mapanganib na spell ngunit inutusan siya ng pinuno na huminto. Ang mahiwagang likido ng dagat na tinatawag na weak water ay biglang tumaas at bumubuo ng ulan. Pinapatahimik nito ang mga espiritu ngunit ang ospital ng Kulan ay ganap na nawasak. Dahil sa pagsuway at kamangmanga ni Bai Zi, siya ay itinapon sa labas ng ospital at pinagbawalan na magsanay ng medisina. Hindi man lang siya pinapayagang ipagpatuloy ang kanyang pagsasaliksik sa itim na espiritu. Lumipas ang 7 taon. Ang lahat ay umalis sa mas malaking isla at isang bagong ospital ang itinayo sa mas maliit na isla. Ang hepe ay pumunta sa isang hindi kilalang paglalakbay at ang ospital ay nasa ilalim ng kontrol ni Wu Shei. Ang mga pasyente ay nagdurusa pa rin sa mga pag-aari ng itim na espiritu ngunit ngayon ang mga nakuhang espiritu ay itinapon sa dagat sa halip na itago sa ilalim ng lupa. Araw-araw, daan-daang pasyente ang pumupunta sa ospital. Ang ilan ay may sakit sa ulo habang ang ilan ay may mga problema sa tiyan. Ngunit ang pinakamasama ay ang mga apektado ng itim na espiritu. Ang isang pasyente ay si Kushon Shen. Nagbago ang isip niya tungkol sa pagpapagamot at sinubukan niyang tumakas. Nagmamadaling hulihin siya ng mga gwardya ngunit siya ay dinukot ng di kilala. Ito ay walang iba kundi si Bai Zi. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik ng palihim ngunit nangangailangan ang pasyente ng pag-eksperimento. Dinala niya si Kushon Shen sa isang marangyang ospital at sinabi sa kanya na siya ang pinakadakilang doktor na makapagliligtas sa kanyang buhay. Nakumbinsi si Kushon Shen at hinayaan si Bai Zi na gamutin siya. Ginagamit ni Bai Zi ang kanyang 5 elementong mantra at pinagaling nito si Kushon Shen nang hindi naaapektuhan ang kanyang hitsura. Biglang dumating doon ang mga gwardya at ang kanilang head na si Bifang ay naroon upang hanapin ang tumakas na pasyente. Inakusahan ni Bifang si Bai Zi ng iligal na pagsasagawa ng medisina at inutusan ang mga gwardya na hulihin siya. Si Bai Zi ay tumakas mula sa bintana at buong lakas na tumakbo palayo. Ang mga gwardya ay kumalat sa buong bayan upang hanapin siya habang si Bai Zi ay nagtatago sa loob ng isang lalagyan ng alak. Nakita niya si Wu Shei sa malapit at hinila rin siya papasok.
Sinisiyasat ni Bifang ang mga lalagyan ng alak ngunit nakaligtaan niya ang isa kung saan nagtatago si Bai Zi. Ang halalan ng isang bagong pinuno ay gaganapin sa lalong madaling panahon at ito ang pinakamaganda na oras para ipakita ni Bai Zi ang kanyang natuklasan. Hanggang doon ay maipagpapatuloy ni Bai Zi ang kanyang pananaliksik sa tulong ng Dark Spirit sample na dinala ni Wu Zi. Kinuha ni Bai Zi ang sample at umalis upang maghanda para sa malaking kaganapan. Upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, dumiretso si Bai Zi sa bar. Nag-aalok pa siya na magbayad para sa mga inumin para sa lahat ng mga customer at hiniling niya sa kanila na tawagin siyang pinakadakilang doktor sa mundo. Ang may-ari ng bar at ang matandang kaibigan ni Bai Zi na si Jiu Wei ay natutuwa na makita siyang muli at nagtanong pa tungkol sa kanyang tagumpay. Biglang, tinutuya ng isa pang customer si Bai Zi at tinawag siyang manloloko. Na-trigger si Bai Zi at nagsimulang makipag-away. Ipinakita niya ang kanyang siyam na buntot at binantaan ang lahat na umalis. Ang isang batang nagngangalang Yi ay hindi pa rin umaalis at hiniling kay Bai Zi na gamutin siya. Si Yi ay isang kilin, isang uri ng demonyo na may mga sungay ngunit hindi lumalaki ito. Sinabi ni Bai Zi sa bata na kailangan niya ng halamang tinatawag na Jiaohuan mula sa mas malaking isla upang pagalingin siya. Ngunit ang isla ay ipinagbabawal kaya hindi siya maaaring gumaling. Pagkasabi nito, pinaalis ni Bai Zi ang bata sa bar. Samantala, sinusubukan ni Wu Shi na kumbansihin ang mga nakatatanda na pumili ng bagong pinuno. Nakagawa siya ng isang mahiwagang harang ngunit maaari lamang itong harangan sila. Kailangan nila ng isang tao upang alisin ang itim na espiritu. Ang mahiwagang tubig ay hindi kayang hawakan ang mga espiritu ng mas matagal. Makalipas ang ilang araw, magaganap na ang halalan. Ang sinumang makakaalis sa itim na espiritu ay mapipili bilang susunod na pinuno ng ospital ng Kulen. Maraming kandidato ang sumusubok sa kanilang makakaya ngunit lahat sila ay nabigo sa huli. Pagkatapos, pumasok si Bai Zi sa seremonya. Nagagalit ang lahat nang makita siya dahil maraming buhay ang naapektuhan ng huli niyang pagtatangka. Si Wu Shi ay pumanig sa kanyang kaibigan at pinaalalahanan ang mga manunood na sinuman ay maaaring lumahok sa kompetisyon. Bago magsimula si Bai Zi, gusto din ni Wu Shi na subukang alisin ang espiritu. Dinala niya ang kanyang 5 shell ng pagong at sinimulan ang kanyang spell na tinawag niyang Heavenly Thunder Mantra. Ito talaga ang 5 elementong mantra ni Bai Zi na ninakaw ni Wu Shi sa tulong ng mga hindi tapat na katulong ni Bai Zi. Inaalis nito ang espiritu at ang lahat ay nagulat. Inilabas ni Bai Zi ang kanyang scroll upang ipakita sa lahat na siya ang aktwal na nakatuklas ngunit ang scroll ay nasira at ang mantra ay hindi gumagana. Ginagamit din ni Wu Shi ang sample ng Dark Spirit laban kay Bai Zi at inaakusahan siya ng ilegal na pananaliksik at pagsasanay. Si Bai Zi ay itinapon sa kulungan habang si Wu Shi ay naghahanda upang alisin ang lahat ng mga espiritu mula sa tubig ng dagat. Nasa kanya ang spell ngunit maaaring kailanganin din niya ang scroll para makumplito ang elimination. Hiniling ni Wu Shi kay Bai Zi na ibigay ang scroll ngunit tumanggi siyang gawin iyon. Gumagamit siya ng spell para gambolain si Wu Shi gamit ang mga clone at nakatakas siya sa bilangguan. Itinali ni Bai Zi ang ilang parol sa kanyang baywang at nagsimulang lumutang sa hangin. Hinahabol pa rin siya ni Bifang at ng mga gwardya kaya tumungo siya sa Lantern Bridge na patungo sa Bigger Island. Inutusan ni Wu Shi si Bifang na kunin ang scroll. Si Bifang ay naglakbay sa isang bangka habang si Bai Zi ay tumalon sa mga parol upang makarating sa kabilang panig. Sa nakalipas na mga taon, ang magandang isla ay naging isang madilim na desyerto na lugar. Doon ay naabutan niya si Yi na talagang naglakbay sa nakamamatay na islang ito para hanapin si Jiaohuan. Nagtagumpay sila sa pagtatago mula sa mga gwardya ngunit nahuli siya ng demonyo. Gumamit si Yi ng matatamis na pagkain para magambala ang puno ng demonyo at ligtas silang nakatakas. Marami talagang alam si Yi tungkol sa mga halamang gamot at demonyo ngunit wala siyang mahanap na lunas sa kanyang sungay, at ang huling pag-asa niya ay si Bai Zi. Ngunit tumanggi si Bai Zi na tumulong at nagsimulang maghanap ng daan patungo sa dalampasigan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakahanap sila ng isang lugar na may ilang mga bato na direksyon. Binago ni Yi ang karatula ng ospital at niloko si Bai Zi na maniwala na ito ang direksyon patungo sa dalampasigan. Pagkaraan ng ilang sandali ay may napansin silang karwahe na dumaan.
Nakilala ni Bai Zi si Ku Shen na nakaupo sa karwahe at sinubukan siyang kausapin, hindi sumagot si Ku Shen. Nakarating sila sa isang maliit na kolonya na ginawa sa mga kuweba ng bundok. Ito ay binabantayan ni Mrs. Fang, ang kanyang asawa ay pasyente din ng itim na espiritu. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, inialay niya ang kanyang buhay sa pangangalaga sa mga naturang pasyente. Matapos ang pagkuha ng mga madilim na espiritu, ang mga pasyente ay nanghihina at nalulumbay. Iniiwan sila ng kanilang mga pamilya kaya dinala sila ni Mrs. Fang dito. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang matulungan ang mga pasyente na muling mabuhay. Sa wakas ay nagsalita si Ku Shen at ibinahagi ang kanyang kwento. Gumaling siya pagkatapos ng paggamot ni Bai Zi ngunit pinilit siya ng mga doktor na dumaan sa proseso ng pagkuha. Sila ay malulusog na tao ngunit ginawan sila ng paghihirap at depresyon. Pagkaraang marinig ito, si Bai Zi ay nagsimulang lalong kaputan ang lipunan. Sa halip na suportahan ang kanyang pananaliksik, ang mga doktor ay matigas ang ulo at isinasagawa ang malupit na paggamot. Naaawa si sa mga pasyente at sinisikap niyang pasayahin sila gamit ang musika at sayaw. Nakikilahok ang lahat maliban kay Ku Shen. Pumunta si para kausapin siya at napagtanto na si Ku Shen ay nagdurusa sa kalungkutan. Ibinahagi ni ang kanyang sariling kwento at ipinaliwanag kung paano siya inihiwalay ng kanyang mga kasamahan dahil wala siyang sungay. Walang tumanggap sa kanya maliban sa kanyang ama. Pagkasabi nito, nag-aalok si na maging kaibigan ni Ku Shen. Nagpasya din siyang hilingin kay Bai Zi na pagalingin si Ku Shen. Sinabi ni Bai Zi na kasalanan ng Kulin Hospital ang lahat at wala siyang sapat na oras para pag-aralan ang kalagayan ni Ku Shen. Nang marinig ito, nawalan ng huling pag-asa si Ku Shen at lumabas sa desyerto. Nakiusap si kay Bai Zi na pasayahin man lang si Ku Shen gamit ang ilang mga salitang pampasiglang ngunit tumanggi si Bai Zi na gawin iyon. Lalong nahuhulog si Ku Shen sa kalungkutan at depresyon at kalaunan ay naging bato. Iyan ang nangyayari kapag ang isang pasyente ay nawalan ng gana na mabuhay. Nagsimulang umiyak si at sinabi kay Bai Zi na hindi siya maaaring maging isang mabuting doktor dahil wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. Biglang umabot doon si Bifang at nagsimulang hanapin si Bai Zi. Inayos ni Mrs. Fang ang scroll at ibinigay ito kay Bai Zi para makatakas siya. Pagkalabas, naghiwalay sina Bai Zi at Yi. Si Bai Zi ay pumunta sa dalampasigan habang si Yi ay patungo sa lumang ospital upang hanapin si Zhao Huan. Inaatake si Yi ng mga itim na espiritu ngunit bumalik si Bai Zi upang iligtas siya. Hindi gumagana ang kanyang mantra kaya ginamit niya ang scroll para alisin si Yi mula sa impluensya ng espiritu. Dinala niya siya sa lumang ospital at tinulungan siyang maghanap ng halamang gamot. Nagtagumpay sila sa paghahanap ng Zhao Huan ngunit hindi nito nalulunasan ang problema ni Yi. Nanlungo ang bata at nakahiga sa isang sulok. Sinubukan ni Bai Zi na pasayahin siya at nangakong makakahanap ng ibang lunas. Humiga sila para umidlip ngunit napunta si Bai Zi sa isip ni Yi. Nasaksihan niya kung paano binubuli si Yi ng iba at nahirapan siyang makita ang kanyang ama. Pagkatapos magising, hindi mahanap ni Bai Zi si Yi. Umalis siya at sinundan ng mga yapak upang marating ang isang kagubatan ng kawayan. May maliit na kubo at nasa loob si Yi. Nakahanap na siya ng isa pang doktor, si Tang Ni. Ito ang pinakabatang alagad ng pinuno. Idineklara din niyang hindi na magagamot ang kalagayan ni Yi. Nanlungo muli si Yi at kinuha ng itim na espiritu ang kanyang katawan. Nagpasya si Bai Zi na gamitin ang kanyang mantra ngunit hindi ito gumagana. Lumapit doon si Bifang at inatake si Bai Zi. Sa wakas ay ibinunyag ni Tang Ni ang isang malaking lihim. Namatay ang pinuno, siya ang nagpatawag ng ulan ngunit kapalit nito ang pagkawala ng kanyang sigla. Dumating siya sa Bigger Island at itinanim ang kagubatan ng kawayan na ito gamit ang kanyang mga kamay sa pag-asang muling buhayin ang isla. Madalas niyang ikinukwento si Bai Zi at tinawag siyang isang sinag ng liwanag na magpapasaya sa buhay ng iba. Ngunit kailangan niyang matutunan kung paano gawin iyon. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ni Bai Zi habang sinisisi siya ni Bifang sa pagkamatay ng pinuno. Sinubukan ni Bai Zi na tumakas at napunta siya sa gilid ng isang bangin. Ipinaalala ni Bifang sa kanya ang mga buhay na sinira niya. Gusto ni Bifang na parusahan si Bai Zi at itapon sa dagat. Doon niya nakilala ang kaluluwa ng pinuno na nagligtas sa kanya mula sa mga itim na espiritu.
Samantala, tinipon ni Wu Shei ang karamihan upang ipakita kung paano niya aalisin ang mga itim na espiritu. Dinala sa kanya ni Bifang ang scroll at sinimulan ni Wu Shei ang spell. Ito ay tila nagpapawala ng mga espiritu ngunit hindi sila inaalis. Umabot doon si Bai Zi at sinabi sa lahat na malapit nang sumabog ang mga itim na espiritu. Gaya ng sinabi niya, muling lumitaw ang mga itim na espiritu at kinuha ang katawan ni Wu Shei. Siya ay naging isang malaking halimaw at inatake si Bai Zi at iba pa. Sinabi ni Wu Shei na palaging mas mahal ng hepe si Bai Zi at pinababayaan ang pagsusumikap ni Wu Shei. Ang gusto lang niya ay talunin si Bai Zi at patunayan na mas magaling siya. Ang mga nakatatanda ay bumubuo ng isang proteksyon na hadlang sa paligid ng bayan ngunit si Wu Shei ay naging mas malaking halimaw at sinira ang selyo. Bukod dito, si Yi ay nilalamon ng itim na espiritu. Ginagamit ni Bai Zi ang kanyang scroll ngunit tuluyan itong nawasak. Hindi sumuko si Bai Zi at tumalon sa madilim na espiritu upang iligtas si Yi. Pumasok siya sa isip ng bata at napagtanto na naghihirap si Yi dahil hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na tanggapin ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa suporta ni Bai Zi, sa wakas ay natalo ni Yi ang kanyang mga takot at muling nabuhay. Natagpuan ni Bai Zi ang kahinaan ng mga espiritu, at ito ang liwanag sa puso ng isang tao. Sa tulong ng iba pang mga doktor at ng publiko, nagtagumpay si Bai Zi na talunin ang mga madilim na espiritu gamit ang liwanag ng kanilang mga puso. Lahat ng pasyente ay gumaling kasama na si Wu Shei. Sa halip na magalit sa kanya, magalang ang pakikitungo ni Bai Zi sa kanyang kaibigan. Hindi sinasadya ni Wu Shei ang anumang pinsala. Nais lang niyang ma-appreciate ang kanyang mga pagsisikap. Pagkaraan ng ilang araw, nagtitipon-tipon ang publiko upang muling itayo ang bayan. Si Bai Zi, Wu Shei at iba pang mga doktor ay maaaring magtrabaho muli sa ospital. Wala pa ring sungay si Yi pero natuto na siyang lagpasan ang insecurity niya. Ang mga itim na espiritu ay hindi pa naaalis ngunit ang liwanag sa puso ng mga tao ay naging mas maliwanag at mas malakas. Kung muli silang makakita ng maitim na espiritu, hindi na sila muling matatakot. Ang isang magaling na doktor ay hindi ang may lunas sa lahat ng sakit. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.